Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Didighay ako. Ito topic na naman natin si Donsky Gush TV. Gagalit na naman si Bubbles niyan. Hindi na, bago tayo mag-start dito sa ano natin. Kahapon, sayang hindi ko na i-record eh. May nakausap ako na fan ni or supporter ba sir or basta sige, supporter kay Sir Donsky Gush TV. Nag-video call kaming dalawa, si Sir Roel Lopez TV, shout out sir, di ba? Nung unang usapan namin, syempre mainit na no. Kasi ako may pinaglalaban din ako, siya may pinaglalaban din. So, nagpapalitan kami ng gusto namin sabihin sa isa't isa. 'Di ba? Pero at the same time kasi gusto ko kasi talaga malaman kung ano yung mentality na meron ang mga supporter ni Sir Donsky. 'Di ba? Kasi na-offend daw siya, si Sir Roel Lopez TV, nung 'di ba may in-upload ako nung nakaraan na video na sinasabi ko mga bobo at tanga yung mga sumusuporta kay Donsky Gush TV. Ako kasi ang reason ko kung bakit ko nasabi yon, 'di ba? Ito, nag-usap kami dalawa ni Sir Roel Lopez TV. Sabi niya sa akin ganun, huwag mo sabihin na lahat ng sumusuporta kay Donsky ay bobo daw. Ako for me kasi, yung pagsasalita ng bobo, ito muna Pero naiintindihan ko si Sir dito. Kasi masakit nga na masabihan na bobo. 'Di ba? Pero ang sa akin kasi, hindi ko lang ito masyadong na-elaborate sa kanya kagabi. Ngayon ko din lang naman naisip yung mga reason. Yung pagsasalita kasi ng bobo, yun eh, kinda figure of speech yun eh. Kung tutuusin mo, wala naman taong bobo. Kahit ultimong supporter ni Donsky na naniniwala doon sa kalokohan pinagagawa niya doon sa videos niya, ay hindi naman bobo yon. Alam mo kung bakit? Majority ng mga supporter ni Sir Donsky, lalo na yung mga nagbibigay ng pera sa kanya, ay nasa ibang bansa. At dahil kung bobo ka, hindi mo naman mararating yung posisyon na yun eh. Katulad ni Sir Roel Lopez TV, nung ini-interview, laki ng tindahan ni Sir Roel Lopez TV. parang grocery yata yon na supporter ni Sir Donsky. Hindi naman bobo talaga, men. Yung pagsabi ng bobo kasi, matagal ko na ine-explain ko rin to eh. Parang expression to. Na para ma-feel mo sa sarili mo na, hoy, mali ang sinusuportahan mo, manluloko. Kasi, by nature kasi, mga kababayan ko, kapag sumuporta ka ng mga maling gawain, hindi pag-iisip ng matino yon. Kabubuhan talaga yon. For example, susuportahan mo yung isang tao na mamamatay tao. 'Di ba? Morality-wise kasi, kapag sumuporta ka doon, bobo ka naman. Alam mo namang mamamatay tao yan, susuportahan mo. Lalo na yung pag sumuporta ka naman manloloko, 'di ba? Na alam mong maraming niloloko tapos susuportahan mo pa. Kabubuhan talaga 'yon. Pero bobo ka ba talaga? Literal? In literal sense? Hindi. Parang ganito 'yan kapag sinabi kong putang ina mo naman eh. Ibig sabihin galit na galit ako sa iyo noon. Putang ina mo. Hindi naman totoong puta ang nanay mo eh. Totoo bang puta ang nanay mo? Sinasabi ko yon para maramdaman mo yung diin ng galit ko sa'yo. Nagigets mo ibig ko sabihin? So yun ang kinagalit ni Sir. Kasi ako, gine-generalize ko talaga
lahat ng mga supporter ni Sir Donsky bobo. Bobo, 'di ba? Alam natin na unang-una nung tinanong ko si Sir kasi bakit mo sinusuportahan si Don? Kasi doon sa magandang gawain daw ni Donsky, yung nakakatulong kasi yun naman yung yun naman yung reason kung bakit minahal mo yung tao, 'di ba? Para hindi magmukhang may nakita ka kasi kay Donsky. Doon ko naintindihan yung nag-uusap kami. Ito sila sa Roel Lopez TV. May nakikita sila kay Donsky na minahal nila. Katulad ng pagtulong, 'di ba? Yung na-entertain daw yung mga nanonood. Pero nakita ko habang nag-uusap kami, magkaiba kami ng page. Siya dun sa side na dahil nakakatulong si Sir Donsky, nakakapagbigay daw ng ligaya sa nung una hindi ko maintindihan 'yon. 'Di ba? Hindi ko maintindihan 'yon. Kasi yung pinapalabas si Donsky, unang-una aminado din naman siya na fake, no? Aminado din naman siya na fake. Tapos susuportahan nila kasi yun na nasa isip ko Kapag alam mo na fake at maraming naloloko yung palabas, kasi Sir Roel Lopez TV, no? Kung tatanungin niyo ako, may inaapakan ba si Sir Donsky sa ginagawa niya? Meron. Yung mga legit na ghost hunter na nasa larangan kung saan nandoon din si Sir Donsky. May inaapakan siya. Paano niya naapakan? 'Di ba? Yung nangyayari kasi, siya yung nagiging standard ng ng totoong ghost hunting, while kayo mga supporter, alam nyo, dahil tinanong ko si Sir Roel Lopez TV, alam niya talagang scripted at may hindi totoo talaga sa ginagawa ni Donsky 'Di ba? Ang nangyayari kasi, siya yung nagiging standard ng totoong ghost hunting. Kasi naging standard kasi maraming nakikita Ibig sabihin, kapag marami kang nakikita sa video mo, totoong ghost hunter ka. Ganun kasi naging basihan sa atin. Kung tutuusin, yung mga video nila Sir Ed Caluwag, yung mga kilala, nila Ma'am Ana de la Cruz, kahit tutol ako kay Ma'am Ana de la Cruz, bibihira makakapture ng ng mga totoong multo talaga Yung tropa nila Ma'am Ana de la Cruz, sino ba yung mga kilala na kilala na paranormal investigator? Si Stargazer? Tingnan mo mga videos yan, bibihira talaga yung may makakita ka na solid na multo Or wala nga yata makita doon sa mga videos nila Naalala ko kay Stargazer, napagalaw niya yung apoy ng kandila. Hinahanap ko yung video niya, tulungan niyo nga ako, hanapin niyo yun. 'Di ba? So far, yun pa lang yung medyo kahindik-hindik na nakita ko doon sa mga sikat na na paranormal investigator. May shadow kay Kuya Kim naman doon sa Intramuros, yung shadow na umalis. Pero malayong-malayo siya sa mga multo nila Donsky na paulit-ulit nila nakukuha. Malayong-malayo. Ang kinakabwisit ko doon, kasi ako paranormal enthusiast din ako Parang iniinsulto nun yung larangan na to. Tapos pag kinakausap mo, pag kinukumpronta mo, lagi niya sinasabi, 1,000% totoo ako. Putang ina yung mga supporter mo, alam na peke ka, para sa akin, ginagago mo rin itong mga supporters mo Habang yung mga supporters mo, pag kinakausap ko, alam na namin na fake yan. Pero ikaw Donsky, kinakalat mo na 1,000% totoo ka. Now ko lang na-realize itong mga supporters mo, kaya humingi ako ng sorry din kay Roel Lopez TV. Hindi naman mga tanga ito talaga. May mga ibang tanga pasintabi sa Roel, Sir na ko doon sa pangalan. Pasintabi sa Roel Lopez TV. May mga supporter din kasi si Donsky na tanga talaga. Na yung kamalian ni Donsky ay pinagtatanggol.
Pero itong mga uri ng supporter ni Sir Ruel Lopez TV, 'di ba? Supporter sila dahil alam nila na yung totoo. Na-explain niya sa akin na oo, alam namin yan. Kasi nung una, naririnig ko na rin yan before. Oo, alam na namin na ano yan, na fake yan. Kaya wag mo nang pakialaman. Ang sa akin kasi, bakit nyo ko pagbabawalan? May mga tao pa kasing hindi nakakaalam. Kayo, kung alam nyo na, dapat hindi nyo ko kinukontra. Dahil yung sinasabi ko alam nyo na pala. 'Di ba? Hindi naman kasinungalingan din ang sinasabi ko tungkol sa idol nyo. 'Di ba? Pero yung sinabi ko kasi na na lahat ng mga supporters ay mga bobot tanga. Well, kinda 'di ba? May pangilan-ngilan na hindi. Pero na-explain ko naman kay Ruel Lopez TV na sana maintindihan niya hanggang ngayon na kapag nasasabi ko yung ganung bagay, kasi part kayo ng team eh. yung kasalanan ng grupo nyo, talagang kasama ka doon kahit hindi ka kabilang doon. 'Di ba? I'm so sure doon sa kahit sa grupo ng Abu Sayyaf. Siguro may isang Abu Sayyaf doon na parang ganito ang suspect sa pambobomba ay grupo ng mga Abu Sayyaf. 'Di ba? Kinonfirm din ng leader ng mga Abu Sayyaf na sila yung sila yung responsable doon sa pambobomba sa palengke. Pero lahat ba ng Abu Sayyaf nandoon sa palengke nung binomba na yun? Hindi. May mga Abu Sayyaf na nandoon lang sa bundok na naiwan. Siguro ang gumawa lang nun mga 3 tao o 2. Pero kasi isang grupo kayo eh. Isang grupo kayo. Kaya kapag sinabing grupo ng Abu Sayyaf binomba yung palengke. 'Di ba? Talagang damay pati yung mga nasa bundok, damay yun kasi nga isang grupo kayo. Yun ang gusto kong maintindihan din ni Sir Ruel Lopez. Pero yung sakit na naramdaman ni Sir Lopez, na kapag sinabi ko mga bobo, tanga-tanga, yung mga supporters ni Donsky, naiintindihan ko din naman. Kasi masakit naman kasi talaga masabihan nun. 'Di ba? Pero ang gusto kong mangyari, magkita-kita tayo sa common ground eh. Gusto ko, naiintindihan ko din naman kayo, intindihin nyo din ako. 'Di ba? Kaya ang ganda ng naging result ng usapan namin kahapon. Kasi yung naiparanas ko sa kanya na hindi magandang narinig niya, hiningi ko naman ng tawad. 'Di ba? Kasi naging fair din naman siya sa akin. Naintindihan niya din naman ako. Pero yun nga, siyempre may ginigiit din siya, may ginigiit din naman ako. Pero mas magandang resulta doon yung pag-uusap namin eh. 'Di ba? Nagkaroon ng wider sa English ng wider understanding. Pag-English na may mental block ako eh. Nagkaroon ng malawak na pagkakaintindihan. 'Di ba? Na next time na gagawin ng isang bagay ay alam na yung dahilan ko at kung may gagawin din naman si Ruel Lopez TV sa akin ay alam ko na rin naman ang reason behind kung bakit niya gagawin sa akin yun. 'Di ba? Hangga't maaari, nag-promise din naman ako sa kanya hangga't maaari, hindi ko na. Pero may mga times talaga na kailangan ko sabihin yung makakasakit. Pero sana gusto kong maisip nyo, mga supporter ni Sir Donsky, na pagka hindi kayo kasama doon sa sinasabi ko, hindi dapat kayo maapektuhan. Kasi alam nyo din naman sa sarili nyo kung kung kasama kayo doon o hindi eh. 'Di ba? Ang unang topic ko lang, ganito, ang sabi kasi ni Sir Ruel Lopez TV sa akin, sabi ko nun, ang sinusuportahan ko naman kasi bungo dyan yung pagtulong niya.
Well, for me, yung pagtulong, never ko naman kinontent yun eh. Pero meron ako one time, wait lang. I'm so sorry, Sir Ruel Lopez, na-content ko rin yata once. Merong one time na akong nasita, pero hindi naman, nasita na nanghihingi siya ng GCash doon sa tao na nakatira lang sa For me, Sir Ruel Lopez TV, red flag yun. I'm so sorry, kung ngayon ko lang naamin sa'yo na may nasita pala ako na pagtulong yan. Diba? Ang ginawa kasi ni Sir Donsky nun, magvi-video siya. I know, hindi ka naman tanga. Diba? Alam naman natin yung pambubudol eh. Diba? Pag nakausap nyo si Sir Ruel Lopez TV, matalinong tao to. Diba? Hindi naman to tanga. Pero, meron kasing time na content si Sir Donsky na may tutulungan siya kunyari na isang tao na walang bahay. Then magpadala kayo ng tulong tapos ang padadalhan na GCash ay GCash niya. Ang sa akin kung gusto mo makatulong, let's say halimbawa, tutulungan mo to, magpapadala kayo dito sa tinutulungan ko. Wag sa akin. Kasi Sir Ruel Lopez TV, alam nyo na naman luloko to si Donsky eh. Sayang yung tulong na ibibigay nyo doon sa tinutulungan. Sayang yung tulong nyo doon. Kung ang mangyari, dadaan pa kay Sir Donsky yung pera tapos sa kanya ibibigay doon. Hindi naman sinabi ko na nanakawin niya, pero sinungaling kasi ito si Donsky. Hindi ba sinungaling si Donsky? Marami akong patunay na sinungaling yan. 'Di ba? Ultimo nga yung yung nanay ko daw nakausap niya eh. Sinabi niya eh. 'Di ba? Hindi, ito kasi yung sumpa eh. Ito kasi yung sumpa pag sinungaling ka. Na kahit pa dumating yung time na totoo na yung sinasabi mo, hindi ka na talaga paniniwalaan kasi nga sinungaling ka. 'Di ba? Ang sa akin kasi, kung tutulong ka doon, 'di ba? Yung pagtulong itself, hindi ko kinokontra yun eh dahil kailangan talaga natin magtulungan dito sa sa mundo. Kasi dumadami na ang masasamang tao eh. Kulang na kulang yung mga tumutulong at ina-admire ko yon kung may tutulong. Kaya lang doon sa pagtulong kasi, intindihin din natin kung may halong pambubudol doon eh. For example, magpapadala ko ng tulong dyan, Donsky, just itulungan mo. Dapat, mapupunta yung pera doon sa mismong tinutulungan. Hindi doon sa nagbibidyo. Marami na nangyari ng ganyan. For example, ito. Bibigyan ko kayo ng example, isang ghost hunter din. Hindi ko na babanggitin yung pangalan dahil nagbagong buhay naman na yata. Nakausap ko yung sponsor. Ang binigay niya ay 20,000. Kasi parang same na same din, ganyan din. Meron ding, meron din siyang, yung mga, nakausap ko nga yung may-ari ng lupa eh. Naalala niyo yon? Yung ghost hunter na may nililigawan na engkanto. Ang pinalabas niya, yung barong-barong ay tinitirahan ng matanda. 'Di ba? Drama lang pala. Tinitirahan ng matanda. Sir Ruel Lopez TV, PM mo ko. Ipapakita ko sa iyo yung video na yon nung nakausap ko yung may-ari ng lupa. Yung ang nakalagay doon, katulad ng bahay nung pinakita ni Sir Donsky na tagpi-tagpi. Doon daw nakatira yung matanda, then maraming naawa. Nagpadala ng pera ngayon yung mga tao. 20 mil kay ganito, 20 mil kay ganyan. Na ang pinapalabas ng ghost hunter na yon, isang 20 mil lang ang ipadala sa kanya. Pero mga tatlo yata so naka 60,000 ba? Something like that, Naka 60,000 ang padala sa kanya. 20 mil kay ganito, 20 mil kay ganyan. Tapos nung dumating na yung tulong, ang sasabihin ng ghost hunter, ito na yung tinulong mo, hindi na po kita may-mention kasi ayaw nyo magpa-mention ng pangalan. Ang feel nung tatlo na tumulong na yon, sila yon.
Pero hindi nila alam yung budget nila na binigay, isa lang sa kanila yung nagastos. Nagets niyo ibig ko sabihin? Example, ganito bilhan niyo po ako ng flashlight, magpapabili ako ng flashlight. Ikaw, Sir Ruel Lopez TV, pinadalhan mo ko ng 1,000 pambili ng flashlight ko. Lingid sa kaalaman mo, pinadalhan din ako ni RBS ng 1,000. Lingid sa kaalaman ni RBS, yung dalawa, pinadalhan din ako ni Olivia ng 1,000. So 3,000 na meron ako. Ngayon, bumili na ako ng flashlight. Ito po ay dahil kayong tatlo, matulungin kayo, ayaw nyo nang ipamention yung pangalan nyo na tumulong kayo eh. Ang gagawin ko, i-announce ko, maraming salamat po sa sponsor na binigyan akong pambili ng flashlight. Ito na po yung binigay nyo sa akin. Ikaw, Sir Ruel Lopez TV, iisipin mo, ito yung pera na binigay mo sa akin. Ikaw, RBS, iisipin mo, ito din yung pera na binigay mo sa akin. Ikaw, Olivia, iisipin mo, ito yung pera na binigay mo sa akin. Where in reality, isa lang ang binili ko. Kumita ako. Diba? Ganon yung ginawa ng Ghost Hunter na kinikwento ko sa inyo. Nagpadala si sponsor A ng 20,000. Nagpadala si sponsor B ng 20,000 din yata o 50 o 5,000. Nagpadala si sponsor C ng Tapos biglang dadating doon, may dala-dala siyang nahalata nung isang sponsor, 20,000 ang pinadala ko, ang dala-dala lang na itinulong doon sa matanda ay isang bayong ng mga gulay at isang sakong bigas. Doon nagkabukingan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung gusto nyong tumulong, ito automatic peke ito pag ang pera ay ipapadaan nyo sa dun sa tumutulong. Kaya maraming nagagalit sa akin yung kay Pugong Biyahero, kay di ba? Kung gusto nyo makatulong, direkta nyo ipapadala doon sa tinutulungan. O sasabihin nyo, walang ID yung tutulungan. E di maghanap kayo ng kamag-anak nun. Or kahit sinong pwedeng pagkatiwalaan, basta ikaw, hands off ka. Ang gawain mo lang, mag-assist dun sa gustong tumulong. At ito pa yung masakit. Diba? Ito pa yung masakit. Minsan, kayong tumulong, dapat kayo yung napupuri. Ang napupuri pa, yung yung nag-video lang. So, ang mangyayari, ganyan ang ginawa ni FLM, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Ganyan ang ginawa nun. Diba? Tatanggap ng donasyon yan, ng tulong. Siyempre, dahil kayo naman humble kayo, ayaw nyo magpakilala. Yung credit nun, makukuha ngayon ni FLM. Ay, si FLM ang ang tumulong. Diba? Doon magkakaroon ng problem. Maaabuso yun, min. Diba? Kaya yung pagtulong, tanong mo, Sir Ruel Lopez TV. Sir Ruel Lopez TV, diba? Ang sabi mo sa akin, ang ginusto mo kay Sir Donsky ay yung pagtulong niya. Nakakasiguro ka ba na si Donsky ang tumulong doon? O ibang tao? Diba? Maybe ang tinutukoy mo na pagtulong kay Sir Donsky, yung pag-video niya. Tulong din naman yun. Yung pag-video niya para maiparating yung mensahe sa mga gustong tumulong, di ba? Tulong din naman yun. To be fair naman. Pero yung pagbibigay ng pera, di ba? Na mami-make sure mo ba? Sa sobrang gahaman yan, maglalabas mo ng pera yan na galing sa kanya. Di ba? Malay mo, may kabutihan naman na nasa puso yung si Donsky. Pero ano na yung panghahawakan na sa daming kasinungalingan na ginawa niyang video? Ano pa yung panghahawakan mo dyan? Ultimong sarili ko ng buhay, may kasinungalingan na ginawa yan na nakausap niya daw yung nanay ko eh. Di ba? Yun lang naman. No? Kasi ang nagiging problem kasi natin dito, whether you like it or not, Sir Ruel Lopez TV, sinungaling yung idol nyo. Pero believe me, naintindihan ko kayo.
Kaya nga humihingi ako ng tawad sa inyo kung na-offend ko kayo eh. Kung na-offend ko man kayo. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Pero minsan kasi need kong sabihin yung pwede ko sabihin para matrigger man kayo, magkaroon ulit tayo ng discussion katulad nung nangyari sa amin ni Sir Ruel TV. Sir Ruel Lopez TV. At naunawaan namin yung isa't isa. At ako naunawaan ko din sila. Naintindihan ko din sila kung ano yung posisyon nila. 'Di ba? Naintindihan ko din yung posisyon nila. Kaya ako, inexplain ko na kung may sasabihin man ako na bobot tanga-tangang supporter ni Sir Donsky from now on, pag sabihin ko, mga sumusuporta talaga dito kay Donsky, mga bobo. Ang tinutukoy ko na nun, yung tungkol dun sa mga naniniwala doon sa video. Gagawin ko ng specific starting today. Kasi yung support sa kanila pala, marami palang meaning yun eh. 'Di ba? Ang meaning sumusuporta dahil mahal nila si Donsky, napamahal na sila dun sa tao, tumutulong si Donsky, at kung ano-ano pa na walang kinalaman doon sa video. Ngayon, gagawin ko specific. Yung mga bobong naniniwala at nagtatanggol kay Donsky regarding sa videos niya, yun na lang yung mga bobo. 'Di ba? Pero kung kayo ay sumusuporta kay Donsky dahil tumutulong siya or 'di ba? Hindi kayo kasama. 'Di ba? Ngayon kung aawayin niyo ako dahil sinabihan ko kayong bobo kasi naniniwala kayo sa video ni Donsky, mag-aaway talaga tayo. Pero kung tanggap niyo sa sarili niyo na peke ang ginagawa ni Donsky, dapat magkakampi tayo. Kahit supporter ka ni Donsky. Dahil iisa lang naman pala tayo ng paniniwala eh. Peke yung video ng idol nyo eh. Peke din naman ang pagkakaalam mo. Hindi dapat tayo magkaaway. 'Di ba? At saka wag niyo akong pipigilan. Unang-una, walang bawal sa ginagawa ko. Yung video ni Sir Donsky hindi naman private yan eh. 'Di ba? I-explain ko sa inyo kung paano punta tayo dito sa video niya na to. May maligno, iwasan dumaan dito. Itong video niya na to ay pinost niya in public. 'Di ba? Siya mismo kusang nag-upload niyan sa YouTube. Tama o hindi? Tama, 'di ba? Siya mismo nag-upload. So meaning gusto niyang ipapanood sa atin. Huwag mo niyo akong bubulshitin na hindi para sa iyo yan. Para sa aming mga supporter lang yan. No! Nasa YouTube din ako eh. At alam ni Donsky na nasa YouTube din ako. So pagka in-upload niya yan, pinapahintulutan niya na rin ako na panoorin ang video niya. 'Di ba? At dito, mismo sa channel niya, may add a comment Pwede nga ako mag-comment dyan eh. Ibig sabihin, pwede ako magbigay ng masasabi ko tungkol dyan sa video na yan. Kaya wag niyo akong pagbabawalan. Ang kaibahan lang ng ginagawa ko, vini-video ko lang yung comment ko. 'Di ba? Tsaka yung sinasabi niyong paninira, tingnan niyo kung anong paninira na ginagawa ko. What do you mean by paninira? Ano ibig sabihin ng paninira ba? Kasi for me kahit na nagsasabi ka ng totoo, pwedeng paninira 'yun eh. Kahit nagsasabi ka ng totoo. Matagal ko na sinasabi yan. For example, sasabihin ko dito, example lang to hindi to totoo. 'Di ba? Sasabihin ko dito, alam nyo ba yan si Donsky? May alipunga. Halimbawa lang totoo nga may alipunga si Donsky. Ngayon, ang tanong, kung totoo, paninira ba yon yung sinabi ko? Paninira pa rin yon, alam nyo kung bakit? Ang layunin ko lang kasi nun ipahiya si Donsky eh. Out of nowhere, yung parang hindi naman issue yung may alipunga siya o wala eh. Basta sinabi ko dito para ipahiya lang sa inyo. Nang wala lang. 'Di ba? Wala namang masama sa pagkakaroon ng alipunga eh.
Eh, anong gagawin natin kung may ganon? Halimbawa ako, may buni ako sa puwet. O ano naman ang masama doon? May naapektuhan bang ibang tao doon? Kung may buni man ako sa puwet? Or may alipunga man si Donsky sa paa? Sinasabi lang kasi yan para ipahiya si Donsky. Pero ibang-iba to eh. Ito kasi, pinapalabas ng idol mo yung peke na kailangan malaman ng ibang tao. Kung kayo alam yung peke ito, shut up kayo. Alam nyo ng peke eh. Di ba? Alam nyo ng peke eh. Dapat magkakampi na tayo dahil alam natin peke ito. Ang sinasabihan ko lang dito, yung mga may possibilities na may maniwala pa dito. Nasasabihin nyo, ano naman ang pakialam mo doon? Gusto ko eh, hindi naman bawal yun eh. Kasi hindi naman paninira itong ginagawa ko kapag sinabi kong peke ito. Kasi pinapalabas niyan totoo to eh. Kinokorek ko, hindi yan totoo, peke yan. Parang ganito ano, pag in-announce ni Donsky na 1 + 1 is equals to 4, hindi mo ba tututulan yon? Kasi tinuturuan niya ng kagaguhan yung mga nanonood sa kanya. Sasabihin ko, mali Donsky, niloloko mo yung mga tao. Ang 1 + 1 ay 2 ang sagot. Paninira ba yon kapag kinorek ko yon? Paninira ba yon? Kung halimbawa, masira man siya doon, kagagawan niya yon. Nagkalat siya ng kagaguhan na 1 + 1 is equals to 4 eh. Na hindi naman pala totoo. Sa akin yung isisisi pag kinorek ko yung 1 + 1 niya? Eh sinasabi ko naman ng totoo na ang sagot talaga doon ay 2. Parang ganito, kinakalat niya na totoo to. Umaatras. Yan o. Umaatras o para sa akin. Diba? Maniniwala kayo dyan? Diyan sa tulay, same yung costume ng nakikita niya na nasasalubong niya doon sa daan? Bay, kahit saan tayo makapunta, peking-peke yan eh. Yan o, ganyan na ganyan din ang suot nung ano eh, nung nakikita niya sa gilid ng daan, di ba? Pag yung mga ganitong bagay at alam nyo na ano na peke at we both agree na peke ito, huwag nyo na akong kontrahin. Na sinasabi kong peke ito. Di ba? Welcome naman kayo na kontrahin ito sinasabi ko eh. Ganito ano, kung tutol kayo na peke yan, humarap kayo sa akin, ipaglaban nyo to. Okay lang sana kung ang mga comment nyo sa akin, ano eh, halimbawa, peke ito ano, mali ka bungo, totoo yan. Kasi nakakita na talaga ako ng totoong aswang na ganyan talagang itsura. Okay lang sana kung ganun ng banat eh. Pero hindi, ang mga banat sana tanggalin mo ang maskara mo. Di ba? Anong kinalaman ng pagkakaroon ng maskara ko? Kapag sinabi ko ba na ang pambansang bayani natin eh si Jose Rizal, mali na dahil nakamaskara ako? Naman, ano ba? Ganito kaganda ang tulay na to guys, pero nababalot ng kababalaghan sa tuwing dadaan ka. Tignan mo nga, hindi ba kayo nahahalata? Umaga pa lang, pinuntahan niya na yan, alam niya na agad na nababalot na agad ng kababalaghan, hindi niya pa nakukonfirm. Tapos pagdating ng gabi, meron ngang kababalaghan na mangyayari. Tapos kapag kinwestiyon mo yan, paninindigan ng idol nyo na totoo yan. Daw rito ng alanganing oras sa gabi. Tingnan natin yung mag-i-start. Tao yun guys. Start ng ano. Oh, May expiration ba ang ganitong tulay? Parang feeling ko pagka dumami na yung kalawang niyan. 'Di ba nauulanan niyan na may mga bakal-bakal diyan na 'Di ba darating ang time na bibigay yan? my God, nakakalula to guys. No. Hala, umuuga siya guys.
Oh my God. So yun guys, nandito tayo uli sa lugar kung saan mayroong hanging bridge dyan sa unahan. Yan. At mapapansin nyo itong lugar na to, napaka-creepy, no? Di ba? Paulit-ulit na lang yung pag-describe niya, lagi napaka-creepy. Marami nagre-request, marami nagsasabi. Scripted naman eh. Doon pa nga lang dapat nahahalata nyo na lagi eh. Yung marami nagre-request, marami nagsasabi. Dahil kayo ay fan yan, pwede nyo i-cross-check yan eh. Kung marami ba talaga nagre-request sa comment section na puntahan yan. Yung mga sinasabi niyang maraming nagre-request, marami nagsasabi, wala naman ako nababasang ganun eh. Bigla na lang sinasabi niya, marami nagre-request. Tapos biglang dadating na yung sobrang creepy. Nasa muscle memory niya na kasi yung mga dialogue na yun eh. So pagkagaling-galing natin sa Maynila, kaya dito agad tayo bumalik. Meron akong naririnig guys na may tumutugtog. Ewan ko lang kung naririnig nyo ba, pero sa akin guys may narinig akong tugtog. Ito na yung tulay guys, oh. Ano, kababalaghan na yun yung tugtog. Hanging bridge. Ang nakakatakot dyan guys, yung mismong bridge na yan ay nauga pag nadaan tayo, diba? Yan ang nakakatakot. Tsaka bira lang itong dadaanan guys, kasi yung mga baging-baging, kita nyo naman, makita natin mga yan. Tinan nyo na. Pero alam mo, talent to, yung makakita ka ng bridge, tapos makapag-isip ka agad ng dadramahan mo. Such a talent. Yan guys, ah. Sapa. Punta muna tayo dito sa ilalim guys, sa sapa. Alam mo kung bakit pumunta muna siya sa ilalim? Alam niyo kung bakit? Kasi pag diniretso niya yung tulay, matatapos na agad ang video eh. Kailangan niya muna ng filler, mapaabot man lang kahit 20 minutes. Bihira na rin dumadaan dito. Bihira na rin may dumadaan dito. May naririnig talaga akong tugtog guys. Forward na natin. Kasi lang to eh. Nagbabay lang to ng time eh. Para humaba-haba yung video. Yan na. Lalagyan niya na ng sounds yan. Oh. Meron ako nakirinig talaga guys. Ay, gas-gas na style. Wala. Ano lang yan? Ano lang yan, parang illumination lang yan sa tubig nung ilaw somewhere. Wag nyong, hindi mo nga nabigyan ng caption kung ano yan eh. 'Di ba? Hindi mo nga nabigyan ng caption kung ano yan eh. Binilugan mo lang eh. As you go along kasi, naghahanap ka ng pwedeng maging kababalaghan dyan sa video mo. Wala yan. Ayun guys, umuuga. Hindi mo na niya makikita kasi sa dulo agad yung aswang eh. Kaya alimango walk ka muna. Ayaw mo munang pinatay mo na yung ilaw. Ayaw mo nang ipakita yung dulo. Wala yan, men. Ano lang yan, reflection lang ng ilaw yan sa sa tubig or kung ano pa man. Inuunti-unti niya, Umuuga yung guys, oh. Oo, alam na namin. Go. Umuuga. Sige, alam na namin.
Banaba niya, hindi pa nakikita. Signal na yon na, oy, humanda ka na dyan ha. Tinan mo, halatang halata to si Donsky, tinan mo ha. Oink, oy, sinignalan na kita. Pumunta ka na. Ay, nako. Boy Balod, handa na. Hindi, wala kaming pakialam dyan. Doon kami sa ano. Yun na, yun na. Halaka. Yun na, halaka. May tao. O yan, o, zoom. Halaka. Oh! Ang ba tao? Tao. Ano ka? Same costume ito nung ano eh, nung nakita mong gumagapang eh. Halatang iisang tao lang to min eh. Hugot tayo ng isang video mo ha. Same lang ito nung yung aswang sa daan na gumagapang. Ito yata yun no. Pakita natin. Dito sa may ano mo. Bagal naman ang ano ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ano na same ito nun. Yung sa preview. Play ka na. Ayaw mag-play. Ayan na. Huy. Ito puti naman to. Pero yung gagapang na ano na aswang, same costume yan eh. Ito aso yan, aso. Ayan oh. Nakikita niyo yung gumagapang na yan. Same na same ito ng costume nito. This time nakatayo naman siya. Ayan oh. Same na same lang. At laging malayo yung shot. Diba? Laging malayo yung shot men eh. Oh, ganyan na ganyan. Yan din yun mismo eh. Yan din yung suot ni Boy Balod nun eh. Isa ka! Same old shitty, same old shitty plot, di ba? Same plot. Na ganun din. Tao yan, guys. Tao. Tapos titigilan muna ni Donsky yan. Oh. Umaatras Umaatras harap sa atin. O anong I know. Sinasadya mo dyan sa ano eh. Sinasadya mo dito sa pa-zoom-zoom mo eh. Di ba? Nagkatukat ka na nun min eh. Kaya sinasabi ko sa inyo eh, yung pag-zoom-zoom niya, nililito-lito lang tayo ni Donsky. Ito ha, tatanungin ko kayo, anong sense bakit kailangan mong i-zoom ng i-zoom? Unang zoom okay na. Na-determine na natin, tinan mo ha. Maatras Diba? Zinom mo na. Dahil zinom mo na yan, nakita na namin kung ano yan. Uulitin niya uli yung zoom. Umaatras harap sa... Uulitin niya uli yung zoom. Redundant namin eh kung uulitin mo uli yung zoom eh. Or sana kung izo-zoom mo yan, dapat gumagalaw pa rin yan habang naka-zoom. Pero hindi mo ginagawa yon. Ang ginagawa mong zoom is still photos na lang. Kasi nga magkakatukat ka. Tama. Yan yung ginawa mo rin sa mutya eh. Yung may pa-zoom-zoom ka kunyari, then nagkatukat na. Tama ha? O, zoom uli. Bakit mo uulitin yun, men? Nag-zoom ka na eh. Tsaka still photos na lang tong pagkaka-zoom mo. After ng zoom, cut to cut, wala na yan. O, wala na. Diba? Nawala. Siyempre, cut to cut na yun, men eh. Tapos pupuntahan mo na dyan sa dulo, wala na yan, men. Nag-cut to cut ka na eh. Magpapakita pa ba yan? Bandang huli, wala na.
Wala na. Simple lang yan. Kung mabibigyan ng chance nga, alam mo, kung natuloy lang ako sa Mindoro noon, gagawin ko yan lahat ng ginagawa ni Donski noon. Di ba, hindi lang ako natuloy sa Mindoro eh. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.